one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Shall we pray and ask God for guidance? Our amazing, awesome Heavenly Father, once again, we thank you. We thank you very much again for several answered prayers that we got from you today. Thank you for these wonderful people na dinala mo sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Thank you for the very good weather. Thank you for your guidance and protection sa amin sa buong Linggo. Thank you for bringing us here to worship you in spirit and in truth, Lord. I am praying, imploring for forgiveness of our sins. Maaaring naisip na sa gawa ka na patawarin po kami sa oras na ito. I am praying for wisdom. O Lord, huwag niyo mong hayaan ang iyong lingkod ay magsalita sa ganang sarili niya, kundi pa naman ang iyong banal Espiritu pubuhin sa kanya, Panginoon, at ang bawat sa nakikinig. O Lord, may your name be glorified today and always as we worship you. May your name be exalted, and in the words that we're going to read today, may they be dwell in our hearts. May pamuhay po namin ang mga ito. At patuloy mo pangunahan kami, give us wisdom in understanding your perfect will for us this morning. Not only me, O Lord, but all the pastors, missionaries, evangelists na gagamitin mo sa Korea, sa ibang bansa, even in our Filipino ministry, Panginoon, empower us, O God, that we may be able to share your precious word, and may your name be glorified in our midst today. In the precious name of Jesus I pray. Amen. And amen. Value of partnership. Sino dito ang nag-take ng course ng business management? At least course lang or coursework. There are 3 or 4 kinds of businesses, if you remember, right? Ano yun? Number 1, sole proprietorship. Sabihin, ikaw lang, nagmamayari sa business na yun. By the way, all of these types of businesses have their ups and downs. Of course, pag ikaw lang nagmamayari, pag kumita yun, ikaw lang makikita. Wala kang kahati. But, pag nalugi, ikaw lang ang lugi. Sa'yo lahat. Number 2, partnership. 1 or 2 people merging together with their capital and for a business. Of course, ang kagandaan nun, kapag nalugi ka, mayroon kang kasama malulugi. Hindi sana lahat sa'yo ang lugi. Ang downfall nun, kapag nag-divide kayo ng income, instead na sa ila, mali-divide sa 3 o 4, depende kung dami ng partners. Of course, may tinatawag tayong corporation. Of course, board of directors, yung mga malalaking businesses, ganun yan, mga corporations. Of course, we also have cooperatives, right? But we focus on this, hindi po doon. We focus on the partnership. Ecclesiastes chapter 4, by the way, those who were able to attend the anniversary of LGI in Gwangju recently, ang kanila pong text ay sa Ecclesiastes din. Now, vanity under the sun and vitality under the sun. Jesus Christ is the way. Ecclesiastes, also kanila pong text. Well, Ecclesiastes, by the way, was written by sino? Probably. Kung babasahin nyo yung titingnan nyo akla yun, there's, di ba may Psalms, David yan. Proverbs, Solomon. And then, Ecclesiastes. Most Bible scholars believe that King Solomon written this good book, Ecclesiastes, or the preacher or the teacher. Siya po ang writer nito. He is the son, who was the son of David. He was also the one who was able to put up or build the temple after his father initiated it. So, ang sumulat po nito, by the way, King Solomon, I do believe, and most of you know, he is, or he was, the wisest man ever lived next to Jesus Christ. Or, masasabi natin, the wisest 100% man ever lived. Kasi hindi siya, si Jesus Christ, we believe, he was the wisest man, and at the same time, he was not just man, he was also God. But this guy, Solomon, he was the wisest man, should we say, ever lived. No? Yes, by the way, sa sobrang wise niya, yung kanyang pong wisdom was spread all over his empire and karating na mga empires. So yung mga hari ng mga panahon na yun, nagipag coalition sa kanya, and in doing so, yung kanilang mga anak, mga prinsesa, pinakasal sa kanya. So, he had 700 wives and 300 concubines. Ano nga? Ano pa kaya yun? Pero, that was it. He was there. But, kaya nga niya sinulat to, vanity sa Ecclesiastes. The word vanity was always all over this verse. Now, in Ecclesiastes chapter 4, we read about a lonely person
who devoted all his energy to pursue wealth. Marami tayong alam ganyan, no? Talagang sa kanilang pagtatrabaho, kalimutan na nila ang kanilang mga pamilya. I have a student, meaning hanggang ngayon estudyante ko pa siya. I met her about 5 years ago. She's a very good woman. She's a very good Christian. At that time when I met her, she asked me to teach her daughter, who was then a kindergarten. At pagkatapos magturuan siya naman tinuturuan. Namit ko yung asawa niya, who was then a social studies teacher in a Agwan. Ngayon, fast forward, 5 years later, hindi na siya teacher. He is the owner of the academy, one of the most famous academy in Pyeongchang. And he is also a teacher in Gangnam. When you say Gangnam, ayun po yung pinaka-district kung saan ang mga pinakamagagandang, magagaling ng mga plastic surgeon nandun, pinakamagagaling na hagwon nandun, pinakamahal na mga agwon nandun. And he is a teacher. And you know what? He's expanding. Yung kanilang hagwon, gagawa ng isa pa. And I'm so happy for Wendy, that is her name, kasi nakita ko yung kanilang progress. When I first teach her, they were driving a second-hand Grandeur. May UP pa sa gilid. Then later, bumili sila ng bagong Grandeur. Okay? Just tignan nyo lang yung process, yung kanilang progress sa kanilang progress. And then, couple years, 2 years ago, they bought a car, K5 Hybrid. At ang pag minamaneho ng asawa niya yung K5 Hybrid papunta ng Gangnam, pinapark niya sa B3. Kasi ayaw niya sa B1. Ano yung bakit? Kasi sa B1, puro mga Lexus, BMW, Audi ang mga nandun. So he decided to buy a new car. And Wendy was kind of stressed out kasi sabi niya, what will I buy for my husband? What does he want? He wants an SUV or he wants an European car? You gotta be kidding me. You gotta change your car. You're driving an what do you call this? Electric at saka electric siya at saka gasolina, tawag doon, hybrid. No, my husband doesn't want the car. He's embarrassed. He's embarrassed driving the car. Wow, come on. It's about a 2-year-old. So fast forward, they bought a BMW. Now, he's parking it hindi sa basement 1, hindi sa basement 2, hindi sa labas. See the pursuit of wealth. The problem is, according to her, naaawa ko sa asawa ko. He has no time for himself. He has no time for us. He is really very busy pursuing his dream. And there's nothing wrong about it, as I say. But, kung lahat na lang ganon, di ba? Nanglalakaligtaan mo yung probably yung mas masaya. Okay? Of course, she's a Christian. I'm not sure about her husband. So they were working very hard. He works very hard, actually, everyone. Yet, hindi po yun ang sinasabi when his husband, okay? Yet his wealth did not satisfy the void of his life. Now, after depicting the lonely man, the author of Ecclesiastes illustrated the advantages of fellowship and partnership. Have you heard the word, it's lonely on top? Narinig na po yan? Siguro narinig na. It's lonely on top. Kasi yung mga CEO, yung mga talagang mga mayayaman, mga nandun sa top, alone sila doon. Diba? Of course, they command respect. They command, pag nandun yung mga marami sila mga subordinates. But parang malungkot sila kasi mag-isa sila. If you also watch the movie The Proposal, Sandra Bullock and ano yung pangalan nila? Sa Green Lantern, Ryan Reynolds. He is the editor-in-chief. She was the editor-in-chief of the publication in New York. Everybody hates her. She's on top. Well, they pursued their dream. They had their dream. Probably almost done there. But you know what? Pag ikaw lang ang mag-isa, ang hirap. No? So, kaya nga, partnership, mas maganda may kasama ka. And the Bible, in this particular verse, we see 4 verses na pinapakita that 2 are better than 1. First verse, first topic, first point, the productivity of being together. Ecclesiastes 4:9 says,
Two are better than one because they have a good reward for their labor. Balik tayo sa business type ng partnership. Kapag mag-isa ka lang, yung idea mo lang. Yun lang yun. Diba? So, lahat ng ginagawa mo sa ilang galing yun. Probably you might be reading some books or research the internet. But, kung may kasama ka, at least dalawa kayo nag-iisip. Dalawa kayo nagsasuffer. Or 2 or 3. Diba? Yun ang productivity. Mas marami kayong magagawa pag mas marami kayo. Pag dalawa kayo at least. Ito yung productivity ng being together with somebody na may kasama ka. Kung may parang may kulang sa ginawa mo, pwedeng may magdaragdag. O kung may sobra, pwedeng may magbabawal. There's always somebody mag-check sa'yo kung may kasama ka. Alam mo, kung may natututo ka rin sa kanya. Yung mga mag-asawa o mga bagong mag-asawa, I'm sure natuto kayo sa asawa ninyo. Di ba? May maaari may mga pagkain na hindi nyo pa natitikman. Bakit? Dahil nung nag-asawa kayo, natikman nyo because of him or because of her. May mga bagay na hindi nyo alam gawin, nagawa nyo dahil sa asawa nyo. Dahil sila'y tinuruan kayo. Di ba? Maraming mga bagay na magiging productive kapag may kasama ka at hindi ka nag-iisa. Isa pa, sa Proverbs chapter 27 verse 17 sabi dyan, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Sa ministry, napakahirap kung lahat ng pastoral gumagawa. And I experienced this. Hindi po ako, no? Nung umpisa pa lang po kami sa ministry sa PAC noon, sa Pampanga, Cultural College, yung missionary doon, si Pastor Pipig, siya lang lahat. Pagdating niya, siya mag-aaris ng bangko, no? Siya rin na magtatawag, ng mga mag-aaral ng Bible study, kasama kami ron, tinatawagan. Siya rin ang magpapaawit, siya rin ang maglilid ng song, siya rin ang gigitara, siya rin ang magle-lecture, siya rin ang magpipray, siya lahat. Kasi nag-uumpisa lang yung gawain na. And by the grace of God, nabaptize kami siya, ayun, nakatulong na namin siya. Katulong na namin siya nag-i-invite, may katulong siya nag-i-invite, may katulong siya nagbubuhat ng bangko, may nung isa natutong mag-gitara, so mas madali na para sa kanya. Ganon din sa buhay, sa pananampalataya. Mahirap mag-isa. Mas productive kung may kasama ka. Hindi ko alam kung nasubukan nyo na. Ako hindi pa kasi. Sumamba kayo, mag-isa lang kayo. Kayo lang sa church. Mag-isa lang. Of course, kung marami ng beses na pupunta kayo sa church mag-isa, kayo lang mag-isa. Kayo lang mag-isa. Kayo lang pupunta. Minsan nakakatamad. Lalo na ngayon, malamig. Kung walang mag-i-encourage sa'yo, parang, kung ba, nag-isa ka lang sa company, tapos, pupunta ka sa church, pa-winter na. Ang hirap bumangon. Kung may kasama ka, at least, kung may gigising sa'yo, magsa tayo, ganyan. Mas productive kung may kasama ka. Diba? There is a productivity of being with somebody. Okay? Whether it is in business, whether it is in love life, whether it is in the church, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Ang ibig po lang sabihin yan, si Brother Dennis sa araw sabi niya, basta may sabot, kung mapuro lang yung kutsilyo mo, kapag may sabang kutsilyo, madali na yun. Diba? Pag gano'n mo lang, biblical po yun. Diba? Gano'n mo parang dalawang kutsilyo, tatalim. Tatalim ba? Yes. Parehas, di ba? Hindi, basta hindi siya stand. Gano'n daw. Kasi ito dati siyang nagbebenta ng isda sa palengke. So, kung tawag doon, kung pa-sharpen na lang ng kutsilyo ang tanong nyo, ayan, so pwede. Bakal di bakal, tatalim yan. Diba? Ganun din sa atin bilang mga anak ng Diyos, no? Kapag nasi-share mo yung yung burdens mo sa iba, o napibigyan ka ng tamang direksyon sa buhay mo, kung mag-isa ka na lang. Diba? Kaya mapapalad kayo nang pumunta sa Korea, may madadagdag kayo mga Pilipino. At least may mapagtatanungan na kayo. Ano po, mga taga-Vietnam doon, pag Nepalese, paano mo kakausapin yun? Ikaw mismo, di ka pa naman hangumalsari. Diba? Di pa naman, pagdating sa company, hindi naman English ang kahit na pare-parehas kayong Wegowit, hindi naman English ang inyong mode of, diba? Ang inyong medium of communication. Hindi. Sign language. Yun, tama, sign language. For Korean. Kasi they themselves can't speak English. So mapalad ka, may makasama ka na, hindi ka mag-iisa. May magtuturo sa'yo. Yun ang productivity. O yun talaga productive ka kapag may kasama ka. Okay? And the Bible will not be wrong on that. As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Makakapagturo siya, tuturuan ka kung ano yung dapat gawin sa trabaho mo. Ganun din sa church.
Kung hindi ka na nagbabasa ng Bible, may sasabi sa'yo, hindi ka na pwede naman masasabi sa'yo. The same thing ikaw sa kapatid mo. Right? And then number 2, there's the help. Pag hindi ka mag-isa, pag mag-isa ka, wawa ka naman. No, wala kang katulong. The help to one another. If either of them falls down, one can help the other up. Huwag kayo mag-swimming kung hindi kayo marunong kapag mag-isa kayo. Nagkasa ko na mag-swimming, may kasama ako, kaya lang malayo. Lumuntik ako malunod, tinawanan pa ako. So there. Muntik na siya malunod. I mean, of course, that is basic. If you're going to venture in something that you don't know, don't do it alone. Right? Huwag kayo maglutong mag-isa kung hindi kayo marunong. Bakit kayo lang mag-isa, okay lang. Hindi nyo rin kaya i-operate yung machine na mag-isa. Kung hindi pa kayo huwag nyo i-operate, pulyang ang kakalabanan mo. Kaya kailangan may kasama. Kaya sabi niyan, if either of them falls down, at least may kasama ka. May masisisi. Di ba? Kung dyan yung niya, nakantay ko yun. If somebody falls down, one can help the other. Paano kung mag-isa? Kaya bumangon. Kung pag nasaktan ka, boy, natahan ka sa puso. Mag-isa ka na, kawawa ka na, tutuluyan ka na. I've heard about stories like that. Mag-isa sila sa company, ayun, pagkagising niya, patay na siya. Magungot eh. Pero kung may kasama siya, pwede may gising. Now, Ecclesiastes 4 said, if either one of them falls, one can help the other. Ako malaglag, tulungan kita. Malaglag ako, tulungan mo ako. Tulungan lang yan. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 11, may sinasabi po si Apostle Pablo dito, only Luke is with me. Okay, he's talking to Timothy about the mission. Get Mark and bring him with you because he is helpful to me in the ministry. Okay, I'll give you just a background on this. Si Paul, pagkatapos po niya ma-convert as, dati pangalan niya Saul, di ba? And then he became Paul. In Acts chapter 9. In Acts chapter 11, sinamahan po siya ni Barnabas. Okay, or we call him the son of encouragement. At si Barnabas, mayroon siyang pinsan si John Mark. By the way, John Mark is the writer of the book of Mark. Nung kalauna, nung nasa first missionary journey sila, iniwan sila ni John Mark. We don't know what's the reason. At sumama siya kay Barnabas sa second missionary journey, and Paul took Silas. But anyway, in Acts chapter 11, verse 25 and 26, Paul and Barnabas were able to strengthen the people. Okay, basahin ko sa inyo, wala dyan. At doon nyo makikita o mababasa, unang-una, ang salitang Christian sa Bible. Acts 11:25. Then departed Barnabas to Tarsus for 4 to 6 souls. Gusto niyang hanapin si Pablo. And when he had found him, okay, he brought him to Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and disciples were called Christians first in Antioch. This is the first occurrence of the word Christian in the Bible. Anong ginawa ni Barnabas? Mag-isa siya. So hinanap niya si Saul because he heard he was safe. And pag nakita niya, together, by just lang dalawa, for 1 year, they assembled and they taught a lot of people. At naging productive ang kanilang mission. Was he alone? Was Barnabas alone? Was Saul alone? Was Paul alone? No, he was not. They were not. Okay? They were partners. Eventually, naghiwalay nga sila. But even though John Mark left them, in 2 Timothy, naging productive. We don't know what happened. The book of the Bible is not clear about it. But later, Paul asked Timothy to bring Mark with him. Because he is what? Fruitful in the ministry. So mga kapatid, kahit sa ministry, ang hirap mag-isa lang. Ang hirap kung isa ka lang. No? Kaya maganda yung mga tinatawag ng mga... Kaya nga ngayon, di ba, magkakaroon tayo ng election of leaders for 2015. Those people that will be elected by the grace of God, those are the people that will be used by the ministry to advance His kingdom in this particular locality. These are the same people that will be used by God for us to make the ministry lighter. Ibig sabihin, mas magaan yung trabaho kung maraming nagbubuhat. Meron pong kasabihan sa Kapampangan, babae naman sa likapan na may nung ka lang may tipakpok.
Mabigat man daw yung ano ba yung ilagay ng kamatis sa tawag daw? Kumalaki. Ha? Tiklis sa amin yun eh. Ito tawag sa inyo. Tiklis din. Mabigat man daw po yun. Kung marami nagbubuhat, parang pakpak lang kung buhatin. Di ba yung pakpak light lang? Eh kung mag-isa ka lang, di ba? Ang bigat-bigat po nun. Yung trabaho din sa mission, ano kayo? May magluluto sa likod. Kung lahat na nagluluto si Brother Engel, baka mamahit yun. Ay, hindi siya naman. Hindi siya nagluluto. Ang ginagawa yung sa kusina. Kaya, ibig sabihin, kung marami siyang katulong, mas mabilis matapos ang trabaho. Kaya nga yung mga sadyang ninyo, kumuha sila ng mga ETS sa katulad ninyo. Kasi hindi naman nila kayang trabaho yung mag-isa. Or, the reason why is, of course, most Koreans, they don't like what you're doing. They don't like your job. They don't like our job. Kaya sila mahanap. But then again, of course, the more the merrier. Kung maraming order si Sadya, kailangan niya maraming tao, kaya kumuha siya ng tao. Of course, he cannot do it by himself. Same is true in the ministry. Maraming trabaho sa ministry, hindi pwedeng ako yung lahat ng pastor o ng leader in the ministry. Number 3, mabilis na ito, the companionship. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? The Lord God Himself knew this at the very beginning. Basahin ko parang bumalik lang tayo last week sa ating mensahe. Genesis chapter 2 verse 18 says, "It is not good for the man to be alone. I will make her helper suitable for him." At sino po yung man dito? Si Adam. Sino yung babae? Si woman. Hindi pa siya Eve. Tandaan niyo, Eve siya pagkatapos nilang magkasala. When they were not yet, when they didn't eat the fruit of knowledge of good and evil, Eve was not Eve. Okay? Tandaan niyo, she was called woman. After that, she was called Eve. Anyway, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Malungkot po ang nag-iisa. Imagine mo na lang, winter, matutulog ka, mag-isa ka na. Huwag na ako magbanggit ng mga pangalan dito, mga mag-iisa. Baka umuwi pa lang ng Diyos. I experienced myself living alone. Before Sister Cindy came here, I worked for 9 months. Ang maganda naman yung aking kumpara sa mga maglima kayo na Sister May, yung mga pinag-i-stayan nyo, mas maganda yung pinag-i-stayan ko kasi bahay ng sadya. Doon ako gusto mo nakatira. Factory sa baba, bahay sa taas. Kwarto ng anak niya, doon ako natutulog. O, saan ka pa? Nung binidyo ko, pinakita ko sa mga kaibigan sa church sa Ansan, "Well, ganda pa rin naman accommodation mo. Ang maganda ba? Kasi napapangitan ako." Siguro kaya ako napapangit kasi mag-isa ako. Kahit gaano pa kaganda yung iyong environment, kahit gaano pa kaganda yung bahay mo, kung mag-isa ka lang, parang hindi masaya, no? Parang hindi mo rin ma-appreciate. Nakita ko yun siguro masyado na ako mareklamo. Ay, maganda ba siya? Oo, tignan mo na. May heater ka pa, may sarili kang cabinet, ang luwang-luwang ng flooring. Tipo pa naman yung kama ko, dalawang double size na pinagsama ko. Kasi pinagsama ko sila kasi wala namang gumagamit. Tapos binilan pa ako ng heater, yung bed heater, yung sinasaksak. Para ako ka. Masan pa ako? Ganda na. Pero mag-isa ako. Ang hirap ng gano'n. Kaya nga pag alam ng Diyos yun, it is not good for a man to be alone. I will make her a helper suitable for him or help me. Okay, mayroong binababasahin na sinabi, it is not in the Bible, pero maganda siya. Yung woman daw, hinugot sa tadyang ni Adam. Tama ba? Naniniwala kayo doon? Oo, totoo yun. Basahin siya, totoo yun. Okay, totoo yun. That is biblical. Bakit hindi sa ulo? Para daw hindi siya mag-head over the woman, over the man. Hindi dito kuno, mayroon naman buto dito, di ba? Hindi naman dito. Pero bakit hindi? Para hindi siya mag-lord over the man. Ba't hindi sa paa? Pwede rin, kasi may puto rin sa paa. Para hindi hapakan ng lalaki. Help me. Pares lang. Of course, there
are things that only man can do. And there are few things that only women can do. But sa mag-asawa, kaya hindi siya tinugod dito. Para hindi ka babae, huwag ka mag-over the man. Okay? Huwag ka mag-undress. Undress desire. Tapos, hindi sa baba, para hindi ka apakapakan ng asawa. Dito, parehas. Malapit sa puso. And it is very productive. Anong nangyari? Nung binigay na ng Diyos ang woman kay Adam, anong nangyari? Yun, nagkasala na sila. Pero hindi yun ng babae ang kailan, okay? It's Satan, of course. Anyway, hindi po yun ang ating companionship. Napakaganda na may kasama ka. Napakaganda na may kasama ka, hindi lang sa trabaho, of course, sa ministry. No, ako po na sabi nga dati, marami pa dahil sinasabi ito, I was thankful kasi nung nag-start yung ministry, may mga magdinig ng gitara. Kasi po yun ang aking water ko eh. Music. I cannot sing. I can sing for myself, I believe. Kaya ayoko kumanta dyan, baka lalo magatin sa susunod. I mean, I cannot even play the guitar. So, God sent these wonderful guitarists and drummers and musicians and wonderful singers. Hindi ba mas madali? Ang ganda. Companionship. Wow. For those who came here for the first time, marami po companionship dito sa Korea. Maganda. Actually, maganda. You have your wife here. You have your friends here. Some Filipinos go over the bakot pagdating sa companionship. And this is not something that we are proud of as a Filipino. And may isang pari nag-sermon sa Hewadong. Sabi niya, lagi-lagi na lang dito may nagpapabinyag, wala naman nagpapakasal. Tuwad niya. Saan galing yung mga sinong bininyagan? Siyempre, di na pwede lumilin na wala lang yung baby na yan, lumitaw na lang ng gano'n. Siyempre may nangyari ito, may anim na siyam na buwan na pinagdalang tao. Bago siya nagdalang tao, may nangyari ito, nagkwentuhan lang ba sila? Kaya mahirap, nga hindi sila kinakasal. Ang dami ng binyagan dito sa Ewada, wala mang isang kinakasal. Siyempre kinakasal sila sa embassy. I mean, ibig sabihin, yung iba kasi hindi talaga kasal. Kasi hindi sila pwede ikasal. From the first place, they are not eligible to get married here because they are married back home. Companionship. Yun ang downfall ng bagay na to. No? Of course, it's different when you talk about the ministry. Of course, it's very good, it's better, it's nice. But pagdating sa bagay na yun, you should be wise. Temptation never brings good. Never brings good. Wala pang maayos na wala pang illicit relationship na akong nakita na nag-produce na maayos na buhay. Okay? Inuulitin ko ito. OFW, lalo sa mga bago. Bago umalis ng Pilipinas, may pamilya, walang bahay. Pagbalik ng Pilipinas after Korea, may bahay, walang pamilya. O may bahay, may ibang pamilya. Walang gawa sa nang mangyari sa atin ito. And I thank God for this kind of ministry. We exhort our brethren, be faithful to your spouses. Sandali lang yan. Pwede naman kayo umuwi. Choice nyo yan eh. I'm sure na pag-usapan nyo yan ng mag-asawa. Bago kayo pumunta, you know it will be 3 years. And you know that maaari sa loob ng 3 taon hindi kayo magkita. And you should be ready for that. And thankful sa mga ganitong ministry. Thank God for that. Companionship. Of course, in the ministry, we need that. We need that. We need to be not only doing what we have. I mean, kung ano talents meron ka, katulad ng mga ginagawa ng mga kanina, di ba? Gaganda ng mga kanta, ang gaganda ng mga umawit. If you have that talent, huwag mong solohin. Share it para siya maging gift. Di ba? Pag gift siya, pag senior mo siya, may matutuwa. Ganun yung gift eh. If you have gift, share it because people will be, your joy will be dispersed, your joy will be divided. Third or fourth, the strength. Ecclesiastes 4:12, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is quickly
is not quickly broken. Nung bata po ako, may mga gumagawa ng lubid sa amin. Ewan ko sa inyo meron. Hindi ko ang tawag dun eh. Pero palapit na sila ng palapit ng gano'n. Merong parang baka, kahoy sa gitna. Tapos nilulubid niya. May tatlo siyang strand. Tapos pagsasamahin niya yun, nilulubid siya. Nung bata kami, maganda na pinapanood yun. Ginagawa po nilang panghataw sa kalabaw yun. Yung mataba, tapos palit siya ng paliit. Ang tibay po nun. Tapos nung bata pa kami, pag September na, gumagawa kami ng parati aray ko. Yung trap sa mga ibon, no? Kuha kami ng, fiber lang ng saging. Tapos gagawa kami ng yung parang ganito. Hindi mo imagine, pag mag-isa lang yung fiber ng saging na yon, ang dali putulin. Pero pag ginawa mo siya parang lubid, ang hirap putulin. Doon ang pinangtatali namin sa mga paa ng mga ibon. Ang tibay. Pero made from fiber of banana. Mag-isa, ang daling maputol. Pero pag sama-sama mo yung tatlo, ang hirap. And this is true. No? There is a strength in numbers. Right? There is a strength in numbers. Why the U.S. seeks coalition to destroy the ISIS? There is a strength in numbers. Can U.S. deal with them by themselves? Of course they can. They have the technology, they have the modern warfare, everything. But they don't want to do it by themselves because first they want to be condemned by the whole sila. So nagdadami sila. I mean, that is because marami, better. More people, intelligence is better, gathering is better. Ganon din sa buhay sa Kristiyano, mga kapatid. The last portion of the passage refers to like three-fold cord. Okay? If one individual and another individual make a two-fold cord, yung three-fold cord na tinatawag po dito, na element na dinagdag, we could safely say, infer to God Almighty. Okay, bakit ganito yan? Sa mga relationships, sa companionship, husband and wife, friendship, or even the church. Okay tayo dyan magkakaibigan tayo, ayos tayo dyan. We have a very good friendship sharing together. Okay po yan. Sa mag-asawa ganun din, you're very intimate to each other, very loving to each other. Okay po yan. Ayos po yan. Sa pagkakaibigan, ganun din. Okay na yan! At the onset, okay na eh. Pero pag double cord na kayo doon, matibay na yan. Pero idagdag mo ang Panginoon sa buhay mo. Idagdag mo ang Panginoon sa relationship na yon. That relationship will last. Sabi dito, if God is not placed first in every human relationship like marriage, friendship, or even fellowship, that relationship will be short-lived. I believe that. Ilan na dito ilan na naranasan ninyo, nakita ninyong mga nag-asawa, o tagnan na lang natin ang showbiz natin, ang naghiwalay. Diba? Recently, may nabasa ako, a woman caught by their best man having an affair in a club with a bartender. And considering 1 year pa lang ang kanilang marriage. Sabi ng mga psychology, 2 years is actually the honeymoon stage. Wala pa silang, hindi pa sila tapos sa honeymoon stage. And the woman was already caught with another guy. Again, if God is not placed first in that relationship, it will be short-lived. The day after, base sa news, lumahanap na ng bahay ang sarili ng babae. He was thrown out of their house by the husband. Napakahirap na. And then, if God is not placed first in every human relationship, say marriage, say friendship, say church, this relationship will be short-lived. The third cord is not, a cord of 3 strands is not quickly broken. Sino naghahawak sa iyo? Sino naghahawak sa relationship ninyo? It's God. Companionship has the benefit of producing strength, of course. In unity, sabi nga, there is strength, right? Madalas natin nakikita, narinig, in unity, there is strength. Kaya nga doon sa binabasa natin, all of these things actually tells about unity. As a church, the Bible actually has so many love one another commands. You know? And as a church, as a Christian, or as Christian,
we assist each other by encouragement or by friendly reproof. Ibig sabihin, yung kanina yung iron sharpens iron, ibig sabihin na pag ang kaibigan mo, puro maganda na lang ang sinasabi mo sa kanya. I mean, all praises, all positive things, all this. Kailangan mo rin sabihin siya ng negative. What I mean is, friendly reproof, di ba? As a married couple, hindi naman lahat roses lahat di ba? Hindi naman lahat ang kanyang pagsasama lahat ay masaya. There will be sometimes na may mga quarrels or tampo, especially sa mga babae. It happens. But if there is a friendly reproof and encouragement, mababago po yan. The warmth in each other's hearts while they converse together in love for Christ or join in singing, improve our opportunities for fellowship. Diba? Yung pag-ibig sa isa't isa, yung pagsasama-sama sa pag-aawi, ang pagsama-sama natin sa paglilingkod, ang pagsama-sama natin sa awi, all these things contribute to a better relationship as Christian. But all these things are vanity if it is not under the guise or under the love of Christ. Lahat ng ginagawa natin, sinasabi ko kanina, all of these are vanities if we don't do it for Christ. Kaya ba may maraming mga relationship are short-lived because they are not Christ-centered. Marami sa inyo yung mga kinasal sa church, ang sinasabi ng officiating minister, whether priests or pastors, they always say, put Christ first in your marriage and it will always last. Ito po yun. Ito po yun. Where there are two are closely joined in holy love and fellowship, when two are closely joined in love and holy love and fellowship, Christ will by His Spirit come to them, and then there is a threefold cord. Mamaya, we're going to choose several of our friends, our brothers and sisters to be part of the leadership for next year. These people will be part of the ministry. Whether or not you will be elected or not, you're still part of the ministry. Right? There are 13 candidates, 11 will be there. Ako natutuwa. It doesn't matter if you're part of the leadership or not. Okay? Mayroon ako kasi natutuwa kasi mga, they're not part of the leadership, but they're doing it. Sabi nga ng isang, it doesn't require you a title to do such thing in the church. Kaya natutuwa ako kasi may mga talagang tao na kapatiran dito na hindi mo malutusan gumagawa. That's really good. Right? They're part of this, but they're doing it. And for those people that will be elected shortly, I pray that they will be part of the very big partnership, the double cord, the second cord, that will bind us together in the ministry. Of course, Christ will be the third. As a conclusion, God has designed with us with a need for one another. Ang hirap talaga nag-iisa. And those who are single can attest to that. When we're living in a healthy fellowship, we rely on one another and help one another. It is often thought that the threefold cord of Ecclesiastes chapter 4 verse 12 refers to two people in a relationship with who are submitted to God. The body of Christ or the believers should be encouraging and edifying one another. When they do that, they are like iron sharpening iron. Each believer becomes more effective with his call. Who unto him who is alone? But bless those who do together the ministry for His glory. Kapatid, you may not be part of the leadership, but it doesn't mean that you are not part of the ministry. Right? You always be part of this ministry. If you notice the program, if you don't notice the program, may nagbago dito. Sinwoldong Ensemble Church Foreign Ministry. Dati, sounds ang nakalagay dyan. I change it. Your family away from home. Because dito sa Korea, kapag wala kang community ka-involved, especially Catholic Church, and we have seen it, we have learned a lot, we have seen a lot, yun ang nangyari. Pag-uwi, may bahay, walang pamilya.
O pag-uwi, may bahay, may ibang pamilya. And we don't want, ayaw, nung kayo'y nag-abroad, mayroon kayong mga pangarap. Huwag nawa ang pag-abroad ang maging dahilan sa pagkasira nun. Because we have learned and we have seen, we have experienced in 9 years in this church, in this country. OFW living doesn't necessarily mean dream come true. Di lahat na nag-abroad nagiging matagumpay. Now, if you find God here abroad, praise the Lord. Continue doing it. When your spouse, your girlfriend or boyfriend finds out you're in this kind of ministry, at least matutuwa siya kaysa naman sa nagiinom ka paglinggo. At least nandiyan ka sa church. Kasi naman kung sino-sino kaibigan na kasama, at least mga matatitinong mga tao na kasama. Of course, in a Christian community, we will not encourage, having a illicit relationship with other people. Napakaganda na may kasama kang mga tao na concerned sa buhay mo. Especially sa well-being. Mananalangin sa'yo, mag-i-encourage sa'yo, kawawa naman, pinag-iisa ka. And I thank you, and I thank God for being these wonderful people here. And we pray that this ministry will be a part of your family while you're here. Shall we pray?